Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jacob nang umalis na sa harapan ng anak. Gusto niyang magalit kay Dale ngunit walang ibang sisisihin kundi ang sarili. Kasalanan niya kung bakit nagagamit siya ngayon ng lalaki laban sa kapatid nito. Naumpisahan na niya, kaya kailangan niyang tapusin. Ginagawa niya noon pa man ang lahat para sa ikabubuti at kasiyahan ng anak. Napilitan siya na ang galing kay Dale ang itinurok noon sa anak dahil hindi nagbunga ang galing kay Marlon. Ayaw niyang maisip ng anak na magpakamatay kapag nalaman na hindi si Marlon ang ama ng bata, kaya inilihim niya yon. Walang ibang nakakaalam sa katotohanan kundi siya lang at si Dale. Sa dating bahay nila Ashley, agad na kinumpronta muli ni Elizabeth si Beauty nang dumating ito. "Ma'am, ginawa ko lamang yun para makuha ko ang loob ni Ashley," sabi niyang paliwanag sa ina. "Ang ibig bang sabihin ay nagpanggap ka lamang na mabait sa kanya?" Humulma ang kakaibang ngiti sa labi ni Elizabeth. "Parang hindi mo ako kilala, ma'am. Iba ko kay ate." Nagmamalaking tugon nito sa ina. "Pero ayokong gumawa ka ng masama, Beauty," paalala niya sa anak. "I know, ma'am. And guess what?" Mabilis na tumabi si Elizabeth sa anak na nakaupo sa kama at naging interesado sa sasabihin nito. "May ibang taong gagawa para sa akin, para makaganti kay Ashley. Kailangan ko lang gawin ay maging mabait sa kanya ngayon." Ngumiti si Elizabeth at proud na sa anak. Para sa kanya ay kasalanan ni Ashley ang nangyayaring hindi maganda at kabiguan sa buhay ng mga anak ngayon. "Sir, nasa labas po si Mr. Jacob." Pahintamad na ibinaba ni Marlon ang hawak na papeles at tumunghay kay Jomar. Naroon siya ngayon sa opisina at may tinatapos. "Papatuloyin ko po ba?" Tanong niyang muli sa amo. Nang tumanguto, agad niyang pinagbuksan ang pintuan ng bisita. Lumabas na rin siya at alam niyang importante ang pag-uusapan ng mga ito. Hindi na bumati si Jacob sa binata at galit na sinumbatan ito. "Hindi ka man lang ba nabahalang hindi nakauwi ang iyong magina?" Inayos ni Marlon ang pagkapatas ng papel sa lamesa bago sinagot si Jacob. "Kinuha mo sila nang walang paalam sa akin. Bakit ko pa sila alalahanin? Ganyan ka na ba kawalang puso? At pati ang anak mo kaya mong baliwalain?" Nagngangalit ang bagang ni Jacob dahil sa galit. "Hindi ko kasalanan kung bakit sila umalis ng bahay. Isa pa, parang inalisan mo na rin ako ng karapatan nang kunin mo sila." Malamig niyang tugon kay Jacob. Napamura si Jacob at gustong kwelyuhan si Marlon. "Palalampasin ko to ngayon at pagsisisihan mo sa huli tong pagtrato mo sa aking pamilya." Parang tigreng inangilan niya ang binata. "Alam mong hindi ako natatakot sa ganyang mga banta, Mr. Jacob. Kung ano mang binabalak mo, siguraduhin mo lang na hindi ka lalagpas sa linya." Makahulugan niya ring banta sa Ginoo. Kuyom ang kamaon na nakipagtikisan ng tingin si Jacob kay Marlon. Sa una, parehong walang gustong magpatalo. Pero ilang segundo pa, una ring sumuko si Jacob. Ipinangako sa sarili na iparamdam kay Marlon ang damdaming takot mawala ng minamahal. Gusto niyang maramdaman nito ang naramdaman niyang labis sa pag-alala noong kamuntik nang mawala ang kanyang anak dahil sa pagkabaliw sa pagmamahal dito. Pagkalabas ni Jacob ay inutusan ni Marlon ng tauhan na bantayan ang kilos ng lalaki. Kontrolado na niya ang ilan sa sitwasyon ngayon. Isa na lang ang hinihintay niya upang matapos na ang lahat ng problema. Mula sa isang sulok, napangisi si Dio nang makita ang galit sa mukha ni Jacob. Pagkalabas sa opisina ng kapatid, sigurado siyang kusa na naman itong kikilos upang gumanti kay Marlon. Lumipas sa mga araw, hindi na alam ni Jacob kung anong idadahilan sa anak sa tuwing magtatanong ito. "Dad, bakit hindi kami hinahanap ni Marlon?" Naiinip na reklamo ni Joy sa ama. Napabuntong hininga si Jacob at iniwas ang tingin sa anak. "Siguro nga, totoong may ibang pamilya si Marlon, Daddy." Hinampas na ni Joy ang working table ng ama, gamit ang pala dahil sa galit. "Nakausap ko si Marlon. Nangako siyang aayusin ang relasyon niyo kapag natapos na ang kanyang problema." "No! Ginagawa mo na naman akong bata, Dad. Alam kong nagsisinungaling ka lang upang maniwala sa mga gawa mo kwento." Galit na bulyaw ni Joy sa ama. "Anak, hindi totoo yan." Tonong malapit nang maubusan ng pasensya si Jacob. Hindi para sa anak kundi sa taong dahilan ng pagkakaganito ni Joy. "Kung ayaw mo kumilos, akong gagawa." Mabilis na sinundan ni Jacob ang anak na nagdadabog palabas sa kanyang opisina.
na naroon lang din sa kanilang bahay. Hindi niya hayaang makagawa pa muli ng mali sa buhay ang anak. Tinawagan ni Joy si Beauty at may naisip na gagawin. Hindi muna tumuloy si Jacob sa loob ng silid nang marinig na may kausap ang anak sa cellphone. Pinakinggan niya kung ano ang balak nitong gawin. Nasabi mo na noon na naiinis ka sa pinsan mo, di ba? At siya rin ang dahilan kung bakit iniwan ka ng boyfriend mo. Tama ang narinig mo, sagot ni Beauty kay Joy. Gusto mo bang makagante? Napangiti si Beauty sa tanong ni Joy. Tumango siya kahit hindi nakikita ng kausap. Gusto kong isama mo siya sa lugar na sasabihin ko. Pero kung ano man ang gagawin mo sa akin, labas na ako dyan. Pakikipagkasundo ni Beauty sa babae. Huwag ka mag-alala. Walang ibang makakaalam. Pagbibigay assurance ni Joy kay Beauty. Matapos makipag-usap kay Joy, tinawagan ni Beauty ang pinsan. Sorry pero hindi ako pwede ngayong araw. Nabalitaan ng asawa ko nangyari sa mall kaya mainit pa ang ulo niya. Pagdadahilan ni Ashley. Ang totoo, sinabi ng asawa kagabi na wala itong tiwala sa biglang pagbait ng pinsan. Napabuntong hininga si Beauty at pinaramdam sa pinsan na malungkot siya. Wala kasi si Ate Melissa eh. Kaya wala akong ibang malapitan at hindi ko alam paano i-close nila itong proyekto. Kung hindi ka pwede ngayong araw, baka bukas masamahan mo na ako. Napaisip si Ashley. Naintindihan niya kung bakit kailangan ng pinsan ang tulong niya sa hawak nitong project ngayon sa kumpanya. Hindi pa nito gamay ang ganong pamamalakad at propesyon nila ni Melissa ngayon. Pwede siguro ako bukas na umaga. Napangisi si Beauty at hindi siya matanggihan ng pinsan. Ang problema na lang ngayon kung paano maihiwalay ang pinsan sa bantay nito. Agad niyang tinawagan si Joy upang ipaalam ang magiging setup bukas. Umalis na si Jacob sa likod ng pintuan at hindi tumuloy sa pagpasok sa silid ng anak. Nagmamadaling bumalik sa maliit na opisina at may tinawagang tao. Kinagabihan, hindi umuwi si Marlon sa kanilang bahay dahil napansin na may sumusunod na naman sa kanya. Tumuloy siya sa hotel kasama si Joseph. Alam niyang gustong malaman ng kaaway kung saan niya ibinabahay ang asawa at anak. Isa pa, may paglamayan sila ni Melvin tungkol sa kasong kailangan lutasin. Alam ni Ashley na abala ang asawa, kaya hindi na niya naiistorbo. Kinabukasan, maaga siyang nagising at ipinaghanda ng almusal ang mga anak. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ni Gab habang kumakain. May importante lang na meeting si Mommy anak, babalik din agad ako. Hindi na niya sinabi kung sino ang ka-meeting at tiyak na magsasalita pa ang anak. Alam ni Gab na ayaw na ng ama ng mga ito na makapagmabutihan siya kay Beauty. Kapag nalaman nito na si Beauty ang kanyang katagpo, tiyak na pipigilan siya. Gusto lamang niyang tulungan ngayon si Beauty dahil kumpanya pa rin naman ng pamilyang involved. Ma'am, alam po ba ni Sir Marlon na alis ka? Tanong ni Joseph habang sinusundan si Ashley sa garahe. Tinawagan ko na siya kanina pero walang sumasagot. Nag-send na rin ako ng message kaya huwag ka mag-alala. Nagpadala muna si Joseph ng message kay Jomar bago pinaandar ang sasakyan. Siya lang ang kasama ni Ashley at ayaw nito ng maraming nakasunod. Alis ka? Tanong ni Jacob sa anak. Opo pero hindi ko isasama si Tristan. Ipagpaliban mo muna ang iyong lakad. Tumawag si Marlon. Hinihintay ka niya sa hotel. Biglang umaliwala sa mukha ni Joy sa narinig. Nakalimutan ng ibang lakad at walang ibang nasa isip kundi kagalakan na makita si Marlon. Ngumiti si Jacob sa anak at pinasundan pa niya sa tauhan ng palihim. Kailangan niyang masiguro na sa hotel ang punta nito. Alam niyang hindi rin magugustuhan ng anak kapag pinasamahan pa niya ito sa tauhan. Sa restaurant, inis na tinawagan muli ni Beauty si Joy ngunit walang sumasagot. Sinadya niyang agahan ang pagpunta roon dahil yun ang usapan nila ni Joy. Kailangan niyang hintayin ito bago umalis at hindi siya dapat maabutan doon ni Ashley. Kung ano ang gagawin nito kay Ashley ay hindi na niya inalampa. Sa bahay bakasyunan, hindi naman mapakilis si Melissa. Pagkagising kaya tinawagan niya ang kapatid. Ngunit busy ang linya nito kaya ang ina na lang ang tinawagan. Napatawag ka anak, ayos ka lang ba dyan? Tanong ni Elizabeth. Ayos lang naman po ako rito ma'am. Kayo po, may nangyayari ba dyan? Nangunot ang noo ni Elizabeth nang mahamig sa tinig ng anak ang pag-aalala. Walang problema dito anak. May good news nga pala ako. Biglang napangiti si Elizabeth nang maalala ang nangyari. Ano po yan? Alam mo bang may katapat na si Ashley ngayon? And take note,
Naging kaibigan pa na yung kapatid ang babaeng inagawa ni Ashley ng lalaki. Sa halip na matuwa, dumoble ang kabang nadarama ni Melissa. Ma'am, anong ginawa ni Beauty kay Ashley? Anong klaseng tanong niya, Melissa? Nainis si Elizabeth sa tono ng tanong ng anak. Kinuha lamang ng kapatid mo ang loob ng babaeng yun at nagpauto naman. Gusto lamang turuan ni Beauty ng leksyon ng malandi at mayabang na yun. Para wala nang maipagyabang. Mariing na ipikit ni Melissa ang mga mata at pinigilan na mabulyawan ng ina. Ma'am, hindi ba't sinabi ko nang lubayan niyo na si Ashley? Dahil wala siyang kasalanan. Nasaan si Beauty? Gulat na napatitig si Elizabeth sa cellphone at hindi makapaniwalang pinakatitigan yun. Para bang ang anak, ang nakikita mula sa hawak na aparato. Hindi niya alam kung bakit mas nag-aalala ito ngayon. Kung para ba kay Ashley o sa kapatid nito? Ma'am, makinig ka po. Kung ano man ang binabalak ni Beauty laban kay Ashley, pigilan mo. Huwag mo nang ituloy pa, dahil hindi siya patatawarin ng asawa ni Ashley. Ramdam ni Elizabeth ang takot na nararamdaman ng anak niya, kaya lalo siyang nagtaka. Ano bang pinagsasasabi mo, Melissa? Ma'am, lumayo ako, para hindi madami ang ating pamilya at hindi na makasuhan. Kapag hindi mo pinatigal si Beauty, baka hindi na siya makalabas sa kulungan sa pagkakataon na to. Marahas na napatayo si Elizabeth mula sa kama. At kinabahan na rin dahil tumaas na ang boses ng anak. Ang asawa niya nasa bathroom pa, kaya hindi naririnig ang pag-uusap nila ni Melissa. Ma'am, maaari ring mangani ang buhay ni Beauty kapag hindi pa siya tumigil sa pakikipagsabuatan sa mga taong gustong guluhin ang buhay ni Ashley. Isang malaking poste ang babanggain ng pamilya natin kapag hindi siya tumigil. Hindi na naiintindihan ni Elizabeth ang iba pang sinabi ng anak at natarantang hinanap ang isang cellphone upang tawagan si Beauty. Alam niyang hindi nagbibiro si Melissa at ramdam niya ang takot nito para sa kapakanan ni Beauty. Nang banggitin ng anak na hindi aksidente ang pagkawala ng ipinagbubuntis nito, lalo siyang nakumbinsi na hindi ito nagbibiro. Napatayo si Beauty mula sa kinauupuan nang makita ang pagdating ni Ashley. Mabilis siyang pumunta ng restroom upang hindi siya nito makita. Nainis na siya kay Joy at hindi sumipot. Hindi na niya alam kung anong sasabihin ngayon kay Ashley at wala naman siyang kasamang tao upang magpanggap na ka-meeting. Luminga si Ashley sa paligid ng restaurant at hinanap ang pinsan. Ang alam niya, naroon na ito. Matikas na tumayo si Joseph sa likuran ni Ashley at nagmadsyag sa paligid. Iilan lang ang tao sa naturang restaurant at mukhang wala namang kahinahinala sa paligid. Ngumiti si Ashley sa waitress na lumapit at kinuha ang kanyang pangalan upang tingnan kung anong table ang nakareserve sa kanya. Bago sumunod sa waitress, nilingon niya si Joseph. Pwede mo na akong iwan at hintayin na lang sa labas. Tumango si Joseph bago tuluyang tumalikod ay muling pinasadahan ang tingin ng loob ng naturang restaurant. Muling dinukot ni Ashley ang cellphone mula sa bag at tinawagang pinsan. Ngunit busy ang linya nito kaya naghintay na lang siya sa nakareserve na lamesa para sa kanila. Sa loob ng restroom, agad na sinagot ni Beauty ang tawag ng kanyang cellphone. Anak, nasan ka? Dismayadong napasandal siya sa dingding nang mabusesa ng ina. Hindi na niya natingnan kanina kung sino ang caller sa pag-aakala na si Joy ang tumatawag. Ma'am, alam niyo naman kung nasan ako ngayon. Mamaya na kayo tumawag at hinihintay ko ang tawag ni Joy. Beauty, sandali. Huwag mo akong babaan ng tawag. Sinigawan na ni Elizabeth ang anak. Napabuga ng hangin sa bibig si Beauty bago muling itinapat ang cellphone sa tainga. Umalis ka na ngayon din dyan at umuwi na. Mahigpit na bili ni Elizabeth sa anak. Kahit nagtataka, umuo na lamang si Beauty sa ina. Isa pa, kailangan niya talagang umalis na ron. Paglabas niya ng restroom, agad hinanap si Ashley. Magkukunwari na lang siya na palpak ang lakad niya ngayon. Binasa pa niya ang mga mata upang magmukhang galing siya sa pag-iyak. Sa hotel, salubong ang mga kilay habang pinakatitigan ni Marlon si Joy. Kagigising niya lang at ito agad na bumungad sa kanya. Honey, hindi ko na sinama si Tristan at tulog pa siya nang umalis ako. Nang sabihin ni Dad na tumawag ka, agad akong pumunta rito upang masolo ka sa pagkain ng breakfast. Lalo lamang nangunot ang noo ni Marlon. Pero sa halip na palisin ng babae, nagbago ang kanyang isip. Pinapasok niya ito sa loob ng kanyang suite at siniguradong hindi makakaalis. Sir, nasa kabilang linya si... Hindi na ituloy ni Jomar ang sasabihin ng itaas ni Marlon ang kanang kamay. Tahimik na kinuha nito sa kanyang cellphone. Pagtingin niya kay Joy, nakasimangot ito sa kanya.
Lumayo si Marlon kay Joy at sinagot ang tawag ni Melissa. Gusto sanang sundan ni Joy si Marlon ngunit pumasok ito sa silid ito at nagsara ng pintuan. Sinong tumawag? Galit niyang tanong sa lalaking naiwan sa sala. Kliyente po. Maiksing sagot ni Jomar. Hindi siya umalis sa harapan ng babae upang bantayan ito. Marlon, pasensya na kung bigla ng tawag ko. Kasama mo ba si Ashley ngayon? Muling nagsalubong ang kilay ni Marlon at hamig niya sa tinig ni Melissa ang labis sa pag-alala. Ang kapatid ko kasi, baka gagamitin ang kaaway mo upang gawa ng masama si Ashley. I will call you later. Nagmamadaling pinutol ni Marlon ang tawag at hinanap ang sariling cellphone. Nawala sa isip niya ang i-check yun pagkagising kanina dahil dumating si Joy. Melissa, hanggang kailan tayo rito? Tanong ni Franz sa kaibigan. Galit na nilingon ni Melissa si Franz. Nanatili itong nakatali sa upuan upang hindi makagawa ng hindi maganda o makatakas. 24 oras din itong baybantay at inaalis lang ang tali sa kamay kapag kakain. Ayoko makulong, besh. Ang gamot, kailangan ko ng gamot. Umiyak muli si Franz at nagmamakaawa sa kaibigan. Nangihina rin siya at hinahanap ng katawan ang nakagawiang gamiting na gamot. Hindi pinansin ni Melissa ang kaibigan. Hindi rin siya naawa sa itsura nito ngayon. Mas nakabubuti rin naman dito ang ganito at nang matigil na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Napamura si Marlon nang mabasa ang message ni Ashley. Mabilis niyang tinawagan ito ngunit walang sumasagot. Naisip niyang sunod na tawagan na si Joseph. Sir, nasa loob po ng restaurant si Mama Ashley kasama kanyang pinsan. Puntahan mo ngayon din. Matigas niyang utos sa tauhan. Hindi niya ibinaba ang tawag hanggat hindi na siguro nakasama na ni Joseph ang asawa. Nagmamadaling pumasok sa restaurant si Joseph at hinanap ang dalaga. Bigla siyang kinabahan nang hindi ito makita sa pinag-iwanang table kanina. Nang makita ang pinsan nito, agad niyang nilapitan. Nagtatakang hinanap ni Beauty si Ashley, ngunit hindi ito makita. Tangkang aalis na siya nang makasalubong ang driver ng pinsan. Saan mo dinala si Mama Ashley? Nangakos ang tanong ni Joseph sa dalaga. What? Naguluhan si Beauty at nainis din sa tono ng tanong ng lalaki. Napamura si Marlon mula sa kabilang linya nang marinig ang komosyon mula sa kabilang linya. Mabilis niyang tinawagan si Melissa gamit ang isang cellphone. Sinong kasabot ng iyong kapatid upang iset up ang asawa ko? Lumaylay ang balikat ni Melissa sa tanong ni Marlon. Kung ganun, nahuli siya. Nabanggit ni Mami ang pangalang Joy. Ang alam ko, kinasabot siya ni Joy upang hindi niya natapos ang pagsasalita at biglang pinutol ni Marlon ang tawag. Muling dinampot ni Marlon ang isang cellphone na nanatiling naka-on speaker at kinausap si Joseph. Huwag mong hayaang makawala ang babaeng yan. Papadala ko ng tao dyan upang tulungan ka sa paghanap sa asawa ko. Tumango si Joseph kahit hindi nakikita ng kausap. Lalo niyang hinigpitan ang pagkahawak sa braso ni Beauty at pinaupo sa upuan. Ano ba? Bitawan mo ako! Anong kasalanan ko sa'yo? Bulyaw ni Beauty sa lalaki at wala siyang idea kung bakit ayaw siyang paalisin ng driver ni Ashley. Nagkaroon ng komosyon sa paligid at nagtaka sa nangyayari. Bigla ring nagkagulo ang staff sa naturang restaurant at mukhang may hinahanap sa lahat ng sulok ng naturang gusali. Check the footage! Utos ng manager sa security guard. Frustrated na napahawak si Joseph sa batok at naiinip sa result. Alam niyang ang among lalaki ang nag-alarm sa restaurant upang tulungan siya sa paghanap sa asawa nito. Hindi siya makakaalis sa pwesto at lalo siyang malalagot kapag nakawala ang suspect. Kinabahan na si Beauty nang malaman na si Ashley ang hinahanap ng lahat. Lumalabas na siya ang mastermind ng pagkawala ngayon ng pinsan. Napasunod siya sa lalaking kumaladkad sa kanya papunta sa storage room. Walang kurap na tinitigan ni Joseph ang screen, kung saan nireview ang kuha mula sa surveillance camera. Sir, hindi ko po kilala yung nagpanggap na staff. Paliwanag ng manager kay Joseph. Naihilamos ni Joseph ang palid sa mukha at napamura. Kitang-kita sa video ang paglapit ng isang babae kay Ashley. Hindi nila marinig kung anong binubulong nito sa kanyang amo at sumama pa sa babaeng ito. Nakuhaan ng mga ito hanggang sa emergency exit door. Ang sunod na kuha, malabo na at hindi makita kung saan dinala ang amo. Naririnig lahat ni Marlon ang nangyayari at naka-video call din. Galit siyang lumabas ng silid at hinarap si Joy. Nang umiti ang babae, nagbago ang kanyang isip. Alam niyang hindi ito aamin. Kaya kailangan niya makipaglaro sa mga ito ngayon. Honey, gusto mo bang ipagluto kita?
Gusto mo bang mamasyal? Sa halip ay tanong niya kay Joy. Maging si Jomar nagtaka sa biglang pagiging mahinahon ng amo. Yes, honey! Sabik na sagot ni Joy sa binata. I have a surprise for you. Sasamahan ka ni Jomar sa far exit. Doon kayo dadaan. Why? Humaba ang nguso ni Joy at nabawasan ang excitement na nadarama dahil iba ang makakasama. Dadalhin ka ni Joseph sa pinahanda kong lugar. Gusto ko mauna ka ron at walang ibang dapat makaalam kung saan tayo pupunta. Panguto ni Marlon sa babae. Pero bakit sa far exit dadaan? It's a secret. Wala ka man tiwala sa akin? Ngumiti si Marlon sa dalaga at hinaplos ang pisngi nito. Hinalikan pa niya ito sa labi. Mabilis na nag-iwas ang tingin si Jomar sa dalawa. Hindi niya alam kung ano ba nangyayari at naging weird ang amo. Pagtingin niya muli sa dalawa, magkayakap na mga ito. Napataas ang kanyang kilay nang makita kung saan patungo ang isang kamay ng amo. Pasimple nitong kinuha ang cellphone ni Joy na nakapatong sa tabi ng babae at mabilis na ibinulsa yun. Come on, baka tanghaliin tayo. Sumunod ka na kay Jomar. Kumulas na siya sa pagkakayakap kay Joy. Naunawaan na ni Jomar ang nais mangyari ng amo. Mukhang may hindi magandang nangyari sa labas kung kaya umaakto ng ganito ang amo. Make sure na walang ibang makakakita sa inyo at siguraduhin mong maayos mong madala sa bahay bakasyon ng si Joy. Makahulog ang bili ni Marlon kay Jomar. Tumango si Jomar at hindi na nagtanong pa sa amo. Nang iabot nito sa kaniyang susi ng ibang sasakyan, ay alam na niya kung ano ang dapat gawin. Dahil sa excitement, mabilis na dinampot ng babae ang bag nito at nauna pa sa kanyang lumabas ng pintuan. Biglang tumalim ang tingin ni Marlon nang sumara na ang pintuan nito. Bumalik siya sa silid at nagmamadaling naligo upang makalis na rin. Nasaan na nga kaya talaga si Ashley? At sino ang tumangay rito? Mailigtas kaya ito ni Marlon?